Mapagpalang araw po ng Sabado ng umaga. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Ayan po siya, oh. Ano? Ah, dinadalaw po natin siya kada Sabado upang magbulay ng salita ng Diyos. At nagpipray po tayo. Ano? Pagkatapos, meron tayong hawak na Biblia, amen, ang Biblia ng mga pastor. Siya po ang aking ginagamit sa aking pagbabasa ng mabuting balita ng Diyos. Opo, alam niyo yung salita ng Diyos, napakagandang dalhin sa mga tao yan. Kasi po, sa ayaw natin sa gusto, kailangan natin pare-pareho po yan, salita ng Diyos. Kasi po, tayo po ay nabubuhay. Yung taong nabubuhay, yan ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Pero yung patay, wala na po yun. Patay na kasi yan, no? Lifeless na yun eh. Kaya tayong mga buhay ang dapat dalan ng mabuting balita ng Panginoon. Pero bago tayo papalaot, siyempre hati mo nangingin ng tulong ng Diyos na gabayan tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa umagang ito, salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, ito ngayon dumarating po ang Kapaskuhan. Siyempre, pag dumarating ang Pasko, tayo pong lahat ng mga tao ay masaya. Maging mahirap man o mayaman, pag dumarating po ang Pasko, garantisado yon, masasaya po ang tao. Wala pong taong malungkot sa Pasko. Di ba lang doon sa mga inabot ng iba't ibang kalamidad. Pero kahit na inabot ka ng kalamidad, masaya pa rin eh. Masaya pa rin po. Kasi masaya talagang mabuhay. Ganito po ang nakalagay sa kasulatan. Tignan po natin ang kasulatan, ano. Ito, ang title is Sinilang si Jesus. Dito po sa San Mateo chapter 1, verse 18. Ito naganap nang ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si 9, subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Verse 20. Ngunit habang pinag-iisip ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa kapanaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad at sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Ayun. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang sa magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ayun. Nakita nyo na po, ano? Jesus. Ang ibig sabihin po ng Jesus, the Savior o tagapagligtas.
Yang diwa ng Pasko po, yan ay hindi dahil sa December 25. Wala naman po talaga tayong mababasang December 25 sa Biblia na ipinanganak si Jesus. Wala. Kahit saan mong basahin sa epistula ng Panginoon, wala kang makikitang nakatala dyan. Ang mahalaga dyan, yung pangyayari na merong Jesus na pinadala ang Diyos na tagapagligtas. Tingnan po natin yung panahon ni Pedro nang tanungin siya ni Jesus. Tingnan niyo po dito sa Mateo chapter 16, 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino daw po si Jesus nang magtanong siya? Pansinin niyo po yung tanong na pangalawa ni Jesus. Tinanong ulit sila. Ulit. Ibig sabihin, meron ng unang tanong. Kung sino ako ayon sa mga tao. Ang sagot nila ay isa ka sa mga si Juan nagbabautismo, si Elias, o kaya si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Yan ang sagot ng tao. Yan ang pagkakilala ng tao kay Jesus sa kanyang panahon. Yung binanggit nilang mga pangalan na yan, lahat ay tao. Kaya inalin tulad nila si Jesus sa isang tao na gaya ng mga propetang binanggit nila, si Jeremias, si Juan Bautista, o si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kaya nagtanong siya uli, hindi ibig sabihin, hindi po siya satisfied sa sagot ng mga tao. O, sabi niya, sa inyo naman, sino ako? Yan. Personal na tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sila Pedro po ito, kausap ni Jesus yung grupo ni San Pedro, yung 12 apostoles. So, maliwanag ang sagot ni Pedro, walang kagatol-gatol. Anong sabi niya? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Yan din po sinasabi ng anghel na Panginoon. Tignan naman natin dito sa Lucas. Binanggit dito yung anghel ng Panginoon tungkol kay Jesus. Ito, sabi niya sa Lucas chapter 2, 8. Doon may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 20. Verse 10. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sino siya? Si Jesus. Sino si Jesus? Ang Kristong Panginoon. Ibig sabihin, si Kristo po, ibig sabihin, tagapagligtas. Yan din ang sinasabi ng anghel ng Panginoon dito sa chapter 1 ng Mateo.
na isinilang ang tagapagligtas. Balikan natin. Ito po. Sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Yesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So parehas lang po yung anghel ng Panginoon sa Mateo chapter 1 at yung anghel ng Panginoon sa Lucas chapter 2, isa lang po yun. Anghel ng Panginoon yun. So sila mismo ang nagdeklara na yung ipinanganak ni Maria, yung magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, siya ang tagapagligtas ng tao. Siya ang tagapagligtas ang Yesus na Panginoon. Sino yung Panginoon na yon? Ang sabi ni Juan, sabi ni Pedro, na magtanong uli si Yesus para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya para masatisfied po si Pedro at ang kanyang kapwa apostol, sumagot si Yesus doon sa tanong na yun na sinagot ni Pedro. Ito ang salita naman ni Jesus. Doon sa sagot ni Pedro sa tanong na pangalawa ng ating Panginoong Yesus sa kanila. Balikan natin. Anong sinabi ng Panginoong Yesus? Dito sa verse, saan nakalagay yun? Babasahin natin muli, ano? Ito, sa verse 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay, itong paliwanag ni Jesus sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, yan, pinagpala ka, blessed ka. Pinagpala, blessed. Simon na anak ni Jonas, ang tinutukoy po dito, si Pedro po ito. No, yung Jonas, si Pedro po ito, so si San Pedro kung tawagin nila. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So sinabi ni Jesus kina Pedro at ang mga ibang apostol, yung sagot ni Pedro sa pangalawang tanong ni Jesus sa kanya ay galing mismo sa Diyos. Pedro, yung sagot mo, hindi iniayag ng sino mang tao sa iyo yan. Ang nagayag iyan ay walang iba kundi ang aking Ama na sa langit. Kaya nga sabi niya, mapalad ka. Isipin niyo po, nagpapahayag pala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Gaya ni Pedro. Kaya, yung sagot ni Pedro, hindi galing kay Pedro yun. Galing mismo yun sa Diyos. Ginamit lang po yung bibig ni Pedro. Maliwanag po yan, ha? So, yung diwa ng Pasko, ang ibig sabihin, merong tagapagligtas na pinadala ang Diyos. Hindi natin kinu-question, sabi ng iba, walang December 25 sa Biblia. Ako na nga sumasagot, wala po nakasulat. Pero, meron bang pangyayari? Meron. Nagkataon lang ang buong mundo nagse-celebrate ng Pasko tuwing araw ng December 25. Kaya may mga bansa na wala po silang selebrasyon ng Pasko. May mga ibang bansa po, meron hindi. Pero ngayon, kung inyong titignan ng buong mundo, halos karamihan po nagdiriwang ng Pasko.
tuwing December 25. Ayon sa kalendaryo nila. Kasi po iba-iba po tayo. Dito may December 25 dito, pero araw sa kanila naman gabi. Depende po sa panahon. No. Yun ang mahalaga. Hindi yung December 25, kundi ang mahalaga dyan, merong nangyari. Ano yung nangyari? Merong isang anak na isinila na ang pangalan ni Jesus. Na ano ang Jesus nito? Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Lahat naman po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Maging si Santa Maria nga nangangailangan eh. O, tingnan natin yung salita ni Maria. Dito po sa San Lucas 1:47 ay 46 at 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Yung dinadala niyang tao nung siya po ay buntis, siya po ang kanyang kinikilalang tagapagligtas, ang kanyang Panginoon. Oh. Lahat naman po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Walang tao hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Pansinin niyo po, kung minsan yung tao patay na, maririnig mo pag sumama ka sa libing, pag pinagmimisa sa simbahan, anong sinasabi ng pare? Panginoon Diyos, yung kaluluwa ni Juan de la Cruz, isama mo sa iyong kaharian. Pati yung patay, dinadalangin na makapiling ng Diyos. How much more tayong mga buhay? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lahat tayong nabubuhay na tao sa buong mundo. Tingnan natin yung pahayag ni San Pablo. Dito sa kanyang epistola. Unang Timoteo chapter 2. Anong sabi ni Pablo? Verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan nito. Anong gusto ng Diyos? Malaman ng lahat ng tao ang katotohanan ito. Alin yung katotohanan ito? Na meron tayong tagapagligtas. Sino yon? Ang Yesus na ito na isinilang ni Santa Maria o Mama Mary o Maria. Bahala na kayo kung anong tawag ninyo dyan. Yung isinilang niya ay tagapagligtas ng lahat ng tao. Even Santa Maria, ang sabi niya, nagagalak ang puso ko sa Diyos na aking tagapagligtas. Kayo kaibigan, hindi ba kayo nagagalak? Tuwing Pasko, hindi ba kayo masaya? O baka naman ang Pasko ninyo, kailangan meron akong bagong damit, bagong sapatos, bagong cellphone. Nung araw, meron akong nakasama sa trabaho. Binigyan siya ng amo namin ng 10,000. Sabi ko, saan mo naman dadalhin yung 10,000 binigay ni Chick ako? Ibibili ko na cellphone yung anak ko, sabi niya. Bakit mo naman ibibili yung cellphone yung anak mo? Ang sagot po nung tatay, wala daw Pasko kung wala siyang bagong cellphone eh. Isipin niyo po. Kaya ang ginawa ng tatay, bumili siya ng cellphone. Sa bagay, yung kinukwentong yun, matagal na yun. Mura pa naman ang cellphone noon. At wala pang yung malalaki. Yung unang mga dati, yung 1633, ganun. Yung mga ganun ba yung sinauna? Yun lang. No, masaya na yung bata. May Pasko na. Dahil binili siya ng tatay niya ng kanyang cellphone.
Yan. Yan nangyayari ngayon. Pagka magpapasko, kailangan lahat ng anak may bago. Naging tradisyon na po ngayon yan. Nakalimutan na nila ang diwa ng Pasko. Anong diwa ng Pasko? Ibinigay ang tagapagligtas. Dapat yun po ang ating alalahanin. Yun ang pinaka-main event ng Pasko. Hindi yung magarbong handahan, masarap na handa. Yung iba, mag-abroad sila, doon sila magpapalipas ng Pasko sa ibang bansa, yung may pera. O, kung ano-ano pa. Dapat ang itanim natin sa isip natin, ang diwa ng Pasko, merong isang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito, si Jesus. Yun ang pinakilala ng anghel na Panginoon na ating tagapagligtas. Amen po ba? Tandaan nyo, huwag niyong baguhin ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng mga bagong. Mahala na kayo kung anong bago. Ito po, basta isa lang masasabi ko, Christmas means Jesus. Kung wala pong Christmas, walang Jesus. Kung wala tayong kasalanan, wala din Pasko. Kaya may Pasko dahil po tayo ay mga makasalanan. Gaya ni Maria, anong sabi ni Maria? Nagagalak ang puso ko sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. God is good all the time. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na nireveal mo sa amin. Sa pagkakataon nito, pinatutuho mo sa amin ng iyong bugtong na anak. Isinugo mo upang siya maghirap, magdusa hanggang sa ipako sa krus at malagutan ng hininga. Upang ang aming mga kasalanan po, Panginoon Diyos, ay kanyang matubos sa iyong harapan sapagkat lahat naman po kaming tao nagkasala sa iyo. Hindi namin kayang bayaran ang aming kasalanan, kaya ikaw na rin po ang nagsakripisyo. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video nito. May Pasko man sa inyo o walang Pasko sa inyo, wala pong problema yan. Ang isipin nyo, yung tagapagligtas. Yan ang mahalaga. Tagapagligtas. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesus. Panahon na po para ibigay natin ng totally, buhong-buho ang buhay natin sa Kanya. Bigay na po natin, kaibigan. Pagdating po sa pagsuko kay Jesus, hindi po talo yan. Panalo yan. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po yung pangako niya. Panguli po. Sino bang tao ang hindi mamamatay, kaibigan? Ikaw, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Walang nakakaalam. Yung iba gusto na nilang magpakamatay, hindi sila namamatay-matay. Ito po ang pangako ni Jesus. Dito po sa libro ng 1, sa 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaibigan, pangako yan ng tagapagligtas na si Jesus. Sino man ang sumasampalataya sa kanya, kahit mamatay, ay muli kang mabubuhay. Kaibigan, lilipat ka lang ng lugar. Kung dito ka, namatay ka, lilipat ka ng ibang lugar. Sa spiritual world ka nalilipat. Tandaan mo yan. Hindi po namamatay ang tao. Yung nakita nyo sa simenteryo, yung katawan lupa po yun, yung nandoon. Lupa. Nilikha sa lupa, bumabalik sa lupa. Tandaan nyo po yan. Muling mabubuhay, sabi ni Jesus. Sino? Yung sumasampalataya sa Kanya. Po, pangako po yan. Kaya hindi kayo dapat matakot. Lalo na ngayon may problema ang ating bansa. Sinasalanta tayo ng bagyo. Magdasal lang po tayo ng gusto. Praise God. Sabi ng Pag-asa, maaaring Biyernes ng gabi,
Maring Sabado ng umaga. I-entra na si Juan. Yung bagyo. Pero, eto, Sabado na ng tanghali, nakasikat ang araw. Amen? God is good. Kayo po mga nanonood ng video ito, sana po meron kayo natutunan. Hindi po tayo nagkwento dito ng kutsero o barbero. May Biblia po tayo mawak na ginagamit. God bless us all po sa inyo. Nandito po tayo sa Barangay 94, Sonay, District 1, Tondo, Manila. Sa loob ng tahanan ni Kuya Ador. Ayan po, nakaupo po siya. Bye!